at susunod sa bawat tamang prosesong idineklara ng batas. Unang-una, tiwala ako na ang impeachment complaint na aking inendorso ay sufficient in form. Batay sa ating rules kaugnay sa pag-evaluate ng impeachment complaint, ang isang impeachment complaint para maging sufficient in form must be verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. This can also be checked sa page 13 ng nasabing complaint or sa verification page. Clearly, ang complaint na ito ay verified by an affidavit executed by Attorney Andre De Jesus, stating that he caused its preparation, that he has read and understood its contents, and that the allegations therein are true and correct based on his personal knowledge or on authentic documents. In the same affidavit attached to the complaint, Attorney De Jesus further swears that all factual allegations are supported by evidence and that this complaint is not filed to harass, delay, or otherwise increase the cost of litigation. Accordingly, para mag-comply sa formal requirements, ini-endorso ko ang impeachment complaint through a resolution of endorsement, duly signed and sworn to before the Honorable House Secretary General. Therefore, Madam Chair, in view of the foregoing, it is respectfully submitted that the impeachment complaint is sufficient in form and that it be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Thank you, Madam Chair. Thank you, Representative Nisay. Now we proceed to the endorsement of the impeachment complaint filed by Lisa Maza, Teodoro Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares, and 32 other complainants. For this purpose, the Chair recognizes the Honorable Representative from ACT Teachers Party List, Representative Antonio L. Tino, and/or the Honorable Representative from Gabriela Women's Party List, Representative Sara I. Elago, and/or from Kabataan Party List, Honorable Representative Rene Luis M. Co. You are recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth, following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control, corruption, scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations.
Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa korupsyon. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scam, paano mong sasabihin sangkot at pasimuno siya? Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na kumitil sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord. Yung pala, pangunahing protektor si Duterte ng sarili niyang mga drug lord habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Si Pangulong Marcos naman, tinukhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglunsad ng peking gera kontra korupsyon, kung saan siya ang bida. Habang dinidiinan ang ilang korap, ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo, pagtanggap niya ng kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 bilyong pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Honorable Sara Ilago. Sa ngalan ng Gabriela Women's Party, inendorso namin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos, Nina Maza et al. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglaban sa korupsyon at mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. Ang laban para managot ang lahat ng kurakot ay laban para sa kapakanan at kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino. Kapag may korap, napakabigat ng tama sa mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mahihirap.
sa mga nanay na naghahanap buhay sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, sa mga babaeng manggagawang pinipiga ng kontraktualisasyon at barat na sahod, at sa mga biktima ng karahasan na pinabayaan ng isang sistemang walang hustisya. We are endorsing this verified impeachment complaint, which presents acts of betrayal of public trust, demonstrating command responsibility and personal culpability of the President himself. The adoption and implementation of the baseline balance managed parametric formula, which institutionalized systemic corruption, sa sadyang paggawa at pagdisenyo ng sistema kung saan ang priorities of leaders ang mas sinusunod kaysa sa technical requirements at pangangailangan ng ating mga communities. Ang flood control program na dapat sana ay para sa pag-iwas sa sakuna at kaligtasan ng publiko ay ginawa ng makinarya para sa malawakang pagnanakaw. We have also seen how public funds meant for urgent national needs are turned into the administration's presidential pork barrel. Sa pag-authorize ng Pangulo sa release ng 213 billion pesos ng unprogrammed appropriations, kung saan ang 111 billion pesos para sa flood control projects na pinili batay sa priorities ng leaders lang, ang pondo para dapat sa pagtugon sa pagbabaha at kalamidad ay ginawang pondo para sa sistematikong katiwalian. Hindi ito basta lamang paggamit ng kapangyarihan, ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa, ang pagbibitiw ng kanyang mga pinakamatataas na opisyal matapos ang mga seryosong aligasyon ng mga kickback ay nagpapatunay na ang bakas ng katiwalian ay hanggang sa Malacanang. Wala man lang ipinatawag at humarap sa mga investigasyon sa kanila. May resignations pero wala man lang thorough investigation. Walang kahit anong investigasyon tungkol sa kinalaman mismo ng palasyo at ng Pangulo mismo bilang nasa tuktok ng kapangyarihan. Hindi ito pwedeng palusutin. Para po sa akin, bilang isa sa mga endorsers, the most painful proof of this betrayal of public trust is felt not just in these documents of the verified impeachment complaint, but in the lives of our people. Habang bilyong-bilyong piso ang kinakamkam ng mga kurakot sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo, pasan-pasan ng mga ordinaryong Pilipino ang matataas at mabibigat na buwis. Ang value-added tax o VAT sa pagkain at mga pangunahing bilihin, excise tax sa langis, ang patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa kuryente at iba pang utilities, ang lahat ng ito ay pumapasok sa kaban ng bayan. Isang kaban na direktang ninanakaw sa pamamagitan ng mga mekanismo na kanyang ginamit at naipatupad. Ang perang pinagpawisan ng mga manggagawa, ng mga driver, ng mga magsasaka, ng ordinaryong mamamayan ay napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot. Therefore, I urge every member of the House Committee on Justice and of the entire House of Representatives, the substance of this complaint is more than sufficient. Makatwiran at makatarungan ang impeachment complaint na ito. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa katotohanan. Huwag nating ipagkait sa taong bayan ang karapatan sa pananagutan. Maraming salamat. Before we proceed, may we acknowledge the presence of the Honorable Crispin Diego M. D. Remulla, Deputy Majority Leader, and the Honorable Bienvenido M. Abante from the 6th District of Manila. Thank you for coming. Now, Honorable Reneco. Madam Chair, mga kapwa ko mambabatas at sa mamamayang Pilipino. Nasa harap ninyo ako ngayon bilang kinatawan ng kabataan at isa sa 3 miyembro ng Kamara na nag-endorso ng verified complaint mula sa taong bayan. 36 na individual mula sa iba't ibang sektor para sa impeachment ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa kanyang pagtataksil sa tiwala ng publiko sa kanya o betrayal of public trust na alinsunod sa konstitusyon ay isang marapat na batayan para matanggal siya sa kanyang pwesto. The Constitution says, public office is a public trust. Iniutos ng saligang batas sa mga pampublikong opisyales na lagi silang magkaroon ng pananagutan sa taong bayan, mamuhay ng simple, at maglingkod sa mamamayan ng may pinakamataas na katapatan, responsibilidad, at integridad. Madam Chair, sa nagdaang mga buwan at taon, it has become clear to us that President Marcos Jr. has not heeded this constitutional command.
It is for this reason that the people are charging him with betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, sa Gonzales III versus Office of the President, ito ay maituturing na gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, gross exercise of discretionary powers, at iba pa, na nakakayurak sa interes ng publiko at nakakasira sa reputasyon ng opisina. May nakikita tayong tatlong kagagawan na pasok sa definisyong ito. Una, pinagtaksilan niya ang tiwala ng publiko sa pag-institutionalize ng isang sistematikong iskema ng korupsyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng pinangalangang BBM Parametric Formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects ayon sa dikta ng mga opisyal ng administrasyon at leadership of the legislature, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. Ikalawa, sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos Jr., pinalobo niya ang unprogrammed appropriations sa mga halagang hindi pa kailanman nakita ng kasaysayan natin. Sa ilalim nitong iskema ng budget na kailangan ng direct approval ng Pangulo, kumuha ang Malacanang ng pera galing sa PhilHealth, PDIC, upang pondohan ng flood control projects na napatunayan ng bukal ng pangungurakot. Nagpapakita ito ng gross exercise of discretionary powers for purposes contrary to the duties of the office. Sumumpa ang Pangulo na itaguyod ang konstitusyon, pero sa pag-abuso sa unprogrammed appropriations ay sangkot siya sa paglabag nito, sa paglusot sa konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso na itakda ang pambansang budget. Ikatlo, may mga testimonya na personal at direktang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpasok ng hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga maanumalyang flood control projects at iba pang proyekto ng infrastruktura sa 2025 General Appropriations Act. Si Yusek Bernardo mismo ang ginawang state witness ngayon sa mga kaso kontra korupsyon ang nagkumpirma na may nakuha nga ang Malacanang, bagay na kinikilala sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Marami ang nanalig sa mga ulat at pangako sa SONA pa lamang ng Pangulo. Noong SONA 2024, may pinagmalaki na may natalang 5,500 na natayong flood control projects. Pero sa sunod na taon, lalabas na sa buong panahon pala ay wala raw kaalam-alam ang Pangulo sa pangungurakot dito. Kundi man ito pagpapanggap at panloloko sa publiko dahil sangkot siya, lantaran naman itong kapabayaan. Sumumpa ang Pangulo to, quote, do justice to every man, to consecrate himself to the service of the nation. At sa dulo, hindi naman po ito nakita. In the past year, we, the youth, heard time and time again of the expectation from us to take charge of our future. Para tuparin ang aming papel bilang pag-asa ng bayan, ito ang ginagawa namin ngayon. We will hold public officials to account for their misspending, for the pesos that should have went to public and social services but went to personal interest. Wala na dapat makalusot. Ito ang panahon ng pananagutan. Sa inendorso naming verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., sinasaad natin ang facts constituting betrayal of public trust. Wala pong rason kung bakit hindi dapat ito tumuloy-tuloy sa hearing proper. Bilang mga mambabatas, Madam Chair, hindi dapat tayo matakot na ungkatin ang katotohanan. Ang hiling ng kinatawang ito, let the Filipino people who suffered from disasters and lacking basic social services because of misuse and abuse of public funds see their day in court. Let the Filipino people repose their trust in a public office that deserves it and does not betray it. We, the Filipino youth, demand better leaders, and we deserve better leaders. Thank you, Madam Chair. Thank you. That